Hallelujah. Sige po, makakaupo po tayo. Praise the Lord. Napaka saya, no? It's such a joy na makabalik po, no? It's nice to be back. Hallelujah. And I thank Pastor B-Boy, the team, and the whole church sa napaka gandang pagtanggap. Yung speech ni Pastor B-Boy, parang gusto ko maging prim and proper. Kung wari. It's really a blessing to be home. Amen. Yeah. Yes. Hallelujah. And how do we go from there? No? How do I start this message? The Lord has been so good for 7 years. Napakabuti ng Panginoon. At binalik kami ng Panginoon dito sa aming tahanan. Hallelujah. Praise the Lord. And ako po ay nagagalak na makita kayong muli. I'm sure ang aking family, they're so happy. Bukang bibig kahit nito ang pumunta sa Jugs Go QC. No? Habang kami ay nasa Thailand, no? And siyempre, it's really an honor para mag-share ng Word of God sa inyo. At ako rin ay nagagalak at na-meet ko ang mga first time kong nakita ngayong araw na ito, no? Nice meeting you, mga kapatid. So, when I was praying these past days, I can feel in my heart, in my spirit, na tayo po ay pumapasok or nasa period ng transition. No? Pag sinabi pong transition, pag merong pagbabago na nagaganap sa ating buhay. No? Unang-una po sa ating prime movement, sa ating global missions, no? May pagbabago. Habang kami ay pinauuwi ng Lord, through our sending, moving arm. Thank you, Pastor. Ay pinadala naman po yung ating mga Pastor Andrew, Pastora Andrea. I think they were here just before they left, no? At naniniwala po tayo, no, napakaikling ulat lang, sila po ay nasa mabuting kalagayan. Nakasettle down na po sila doon sa Meso, Thailand. It is the western part ng Thailand. Around 9-hour bus ride from Bangkok. Hallelujah. Doon po kami nakabase sa ating Carentines for Christ Center. So, nakasettle down na sila. At sila po ay na-welcome ng kapitbahay. Sila po ay na-welcome ng church na ating dinadaluhan doon, yung Christ Vision Church. Excited sila to work together with this family. No? Sila po ay winelcome ng ilang pastor sa Body of Christ. Iba-ibang church po. May Burmese, may Thai pastors. And they were welcomed warmly doon po sa lugar na yon. Of course, sila ay winelcome ng Ethnos Asia Ministries na atin pong partner at pintuan para tayo po ay malakaran natin yung calling ng church natin to be a global outreach. No? At the same time, yung Christ to Thailand missions na ating, kumbaga, landing strip sa Thailand para po tayo ay maging official ang ating mission doon. Amen. Although sila po ay pabalik dito, after po ng maikling transition, they have to come back to get their 1-year visa, missionary visa. Ang bilis. Hindi na po nila kinakailangan pagdaanan pa yung pinagdaanan namin na nagbo-border run sa Laos and all these things. The Lord has fast-forwarded. No? Talagang in-accelerate ng Panginoon yung proseso para po sa ating mga missionary. Hindi po ganun kadali kahit sa matatagal ng missionary, pero may favor ang Lord sa ating
church, sa ating misyon na talaga naman fast forward. Turbo. Turbo. Ika nga namin ni Pastor Biboy. Turbo to. Turbo. Okay? So, yun. Siguro I would start with a conversation that I had sa isang influential Burmese pastor. No? Sabi po nitong, meron kaming 3 bagay na na-conclude sa aming pag-uusap. And isa po doon ay, kapag gusto po natin na tayo po ay ma-equip o lumevel up sa prayer, makakatulong po kung tayo po ay mai-impartan ng mga Koreans. Okay? Alam niyo po ba yung mga Koreans, talagang very prayerful po sila? Yung mga believer na Koreans, no? Bago sila pumasok sa office, school, every day, they go to a morning watch, dawn watch, every day, bago pumasok sa trabaho. Kahit corporate, kahit na estudyante, kahit na professional, ano man ang ginagawa nila sa kanilang buhay, no? Sila po ay nagpe-pray muna sa church. Sa church, ha? And then parang kulang pa yung every morning na prayer nila. Every weekend sila po ay may overnight prayer meeting. Matitindi po talaga sila sa prayer at nagtatayo sila ng maraming prayer mountain. So anyway, pangalawang bagay na napag-usapan namin nung Burmese pastor, kung gusto po nating matuto ng worship, meron daw po tayong matututunan sa mga Filipino. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay Filipino. Pili na, Pino pa. Di ba? No? Pilipino. So, totoo po yan, mga men of God from the West would come here and be amazed how Filipinos would worship God. Hallelujah. I was standing back there, talagang hinipo ako ng Panginoon. There's so much grace in this house. Na talagang tayo pinaparamdam ng Panginoon yung presensya niya kapag tayo po'y sumasamba. Amen po? Kaya hindi ka nagkamali ng pagpunta ngayong umaga, mag-worship sa Lord. Talagang kinakatagpo tayo ni Lord. Amen. No? So, I hope hindi niya sinasabi yon dahil ako po'y Pilipino. Alam mo yun, parang, sige na nga, Pilipino na. Parang gano'n. Hindi po. Pero pangatlong bagay, sabi po niya, kung gusto natin matuto ng pananampalataya or faith, pwede tayong pumunta sa Myanmar, na bansang Myanmar. Bakit po? Kasi po, kailangan mo ng napakalaking pananampalataya pag nandoon ka. Okay? Bakit? Kasi anytime nagwo-worship ka, nasa school ka, pwede magkaroon ng attack. Gera po, simula 1949, barilan, bombahan, kanyunan, lahat na. Okay? Simula 1949. And the people there were so filled with faith, the believers there. Parang tayo po ma-encourage sa kanila. Amen po? Siguro na-meet niyo si Traquedo, nasa main church natin siya umaten. Si Telin, na-meet niyo na po siguro sa iba sa inyo, di ba? They can testify to that. Na talaga naman, no, napakarami pong matitindi ang faith. Kasi doon, anytime pwedeng mawala ang buhay mo habang ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Tayo, praise God! We are living in a peaceful country. Amen? Ano pa man po yung mga reklamo ninyo, reklamo ng marami sa atin, mga kapatid, tayo po ay namumuhay ng malaya bilang Kristiyano. Pinapalakpakan po si Lord doon. Amen. No? But at the same time na nakikita ko na matindi ang pananampalataya ng maraming believers sa Myanmar, yung mga iba-ibang tribes katulad ng Karen tribe kung saan tayo nakafocus, yung mga Kachin tribe, Chin tribe, and all the believers there. Ang nararamdaman ko rin na marami po sa kanila ay puno ng takot. Ang takot po, ang fear po ay kabaliktaran ng faith, di ba? It's ironic na ang mga tao na maraming faith, sila rin po yung dumaranas ng matinding fear. No? Na anytime, yung mga schools po kasi doon, binobomba. Okay? Yung mga churches doon, binobomba. Okay? Anytime, pwede po nilang maranasan yon. So marami po sa kanila,
sa mga hindi po nakakaalam, pumupunta po ng Thailand. Tumatakbo sa Thailand para makatakas sa kaguluhan. Alright? Nakakasunod po ba? Okay. So, pagpunta nila sa Thailand, yung iba sa kanila may passport, kaunti sa kanila. Yung iba sa kanila nakakakuha ng official ID bilang estudyante o worker, hindi passport yun eh. 10-year ID card. Alright? Pero yung marami sa kanila, nakakapasok po sa bansang Thailand na illegally. Tumatawid lang po ng ilog. Alright? Kasi po, ayaw nila na, lalo na po yung mga estudyante, mga kabataan, lalo na paglalaki, ayaw nila na sila ay maging, yung conscription ng army, yung makuha sila as part of the army of the Burmese army. Bakit? Kasi ang babarilin nila, ang aatakihin nila, sarili nilang mga pamilya. At ang matindi pa niyan, dinadrag po yung marami po sa kanila kapag sila po ay pumasok doon. So they run to Thailand para mag-aral. Marami sa kanila napupunta sa Bible school. I'm not sure. I think marami sa kanila hindi naman po nakarinig ng calling pa mula sa Lord. Pero dahil yun lang yung opportunity, they enter the Bible school. Okay? Para lang makatakas sa kaguluhan. Pagpasok nila doon sa bansa na yon, siyempre, lagi kang takot kasi wala kang papeles. Nakuha po natin? So, there's so much fear. Whether they are there in Myanmar or outside. Pero tayo rin po, kahit po tayo po ay malaya, marami rin po mga Kristiyano na nakakaranas ng fear. Okay? Kung aamin kayo, no? Marami rin po sa atin nakakaramdam ng takot. Lalo na po doon sa tinatawag na pagbabago, transition. Some of us are undergoing transition, so yung sa missions natin, sa church natin, sa leadership ng church natin, sa buhay ng marami sa atin. Okay? Yung iba sa inyo, nagta-transition. Dati, ikaw lang iniisip mo. Ngayon, kailangan mo na i-transition sa iyong mga anak. Yung susunod na mga hakbang. Tama po ba? No? Yung iba naman po, nagkakaroon ng transition from high school to college, college to career. Okay? At sa mga sitwasyon sa buhay natin, minsan dumadating tayo doon sa sitwasyon ng pagbabago na kinakailangan natin transition. And let me tell you something, pagdating sa transition, it is not always comfortable. Hindi laging banjing-banjing, easy-easy. Okay? Laging merong birth pains. Laging merong growth pains. Alam mo yun, kumbaga yung lagnat laki. Di ba, nagta-transition ng isang bata, no? Naglalagnat, kung totoo man yun o hindi ko alam. Pero alam niyo yun, di ba? Dahil sa transition, merong nararamdaman na hirap ang tao. Okay? And marami sa atin natatakot sa pagbabago. Pero mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot. Ang mensahe ng Lord sa atin ngayong umaga ay pinamagatang, fear not, God is enough. Wow, uulitin ko. Fear not, God is enough. Saan man tayo dali ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay natin, sa family mo, fear not, God is enough. Now, kayo ba'y nagdadala ng mga Bibles ninyo, whether physical or digital? Hindi ko na po questionin yan, kasi ito pong nasa harap, digital. Okay? So, pero, gusto ko po na magbukas kayo ng Biblia ninyo, kasi yung Bible natin hindi nyo mababasa. Okay? This is the visual aid that doesn't aid any visual challenge. Alright? Hindi. Ngayon lang naman po yan. Okay? Magbukas po tayo ng ating Bible. And maybe I would like to ask for a volunteer who will stand in front, who will read these verses from 2 Kings chapter 4, verse 1 up to verse 7. O sinong matapang pumunta rito sa harapan? Hindi para awayin ako o sapakin ako. Okay? 2 Kings chapter 4, verse 1 up to verse 7. Pwede po bang pumunta rito sa harapan yung
may initiative na talagang hindi natatakot basahin ang salita ng Diyos. Huwag po kayong mahiya. At syempre, huwag na kayo magturoan. Kasi pag nagturo ka, mas maraming fingers nakaturo sa iyo. Okay? Okay? So, yun po. Sige po, wag kayo, come. Any volunteer? 7 verses lamang po yan. Ayan. Yes. 2 Kings 4. Yan. Hindi lang po talent sa pag-drum. Halika dito, sir. Kundi talent din sa pagbabasa ng Biblia. Yan, 2 Kings 4:1-7. Now a woman of the wives of the son of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. So Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your servant has nothing in the house excepting a jar of oil. Then he said, Go, borrow containers elsewhere for yourself. Empty containers from all your neighbors. Do not get too few. Then you shall come in and shut the door behind you and your sons, and pour into all these containers, and you shall set aside what is full. So she left him and shut the door behind her and her sons. They began bringing the containers to her, and she poured the oil. When the containers were full, she said to her son, Bring me another container. But he said to her, There are no more containers. Then the oil stopped. So she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons can live on the rest. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Thank you, Brother Robbie. Praise the Lord. No? So this is a story of a widow, isang babaeng balo. Ang kanyang asawa ay isang man of God at kinuha na siya ni Lord. Okay? And ito pong widow na ito may 2 anak. Kaya lang ang challenge po na kanyang pinagdadaanan, sila po ay napag-iwanan ng pagkakautang ng kanyang mister. Okay? Yung kanyang mister po siguro ay may mga responsibility na kailangan bayaran, baka naguhulog ng bahay, naguhulog ng kotse, wala pa pong kotse noon, okay? Pero may mga kailangan bayaran. Katulad din na marami sa atin, no? May mga kailangan bayaran, minsan po may mga hinuhulugan, may mga pinagkakautangan. Ito pong babae na ito, hindi po siya exempted. Okay? Pero ang problema, nung panahon nila, ang babae ay hindi maaari magkaroon ng trabaho. Walang job opportunities for women nung time nila. Nakukuha po ninyo, no? And kasi po, ganun ang society nila noon eh. Wala pang girl power. Wala pang women empowerment nung time nila. Okay? Pero kailangan niya pong tustusan yung kanyang 2 anak na lalaki. Ang problema, yung pinagkakautangan nila, alright, sinisingil siya. Kailangan mong bayaran at hindi po maliit. Ang kabayaran na inihingi na gustong kunin mula dito sa babaeng balo na ito ay yung buhay ng 2 niyang anak na lalaki. Can you imagine that? I don't want to even imagine na yung anak ko magiging pambayad sa utang. Sa mga magulang, hindi yun po ma-imagine yun eh. Tama po, ayaw niyong imaginein na dahil sa pagkakautang mo, ang kabayaran, anak mo. At it is a high price na kailangan bayaran. Kasi tao, presyo ng isang tao, magkano ang tao? Mahirap sagutin yan. Magkano ang tao? Sabi mo sa katabi mo, magkano ka ba? Magkano ang tao? Pero yung utang na kailangan niyang bayaran ay may katumbas na 2 tao. At para sa isang nanay na namatayan ng asawa, pag-asa niya yung 2 lalaki niyang anak.
Siguro pinapangarap niya, makapagtapos sa pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, o kaya makapagnegosyo, kung ano man yan para sa kanyang anak, tapos mawawala na yung kanyang hope. Saan pupulutin pag tumanda si babaeng balo? Tama po? Wala naman pong mga home for the aged nung time nila. At wala rin pong pambayad sa home for the aged kung meron man. No? Pero yun po yung fear na pinagdadaanan nito. Pilit na kinukuha ng mga oppressors yung anak niya, yung mga anak niya, ng babaeng balo. Okay? So, pero ano po nangyari? Lumapit siya sa man of God, pumunta siya sa pastor para magpa-counsel. Sabi niya, pastor or prophet, propetang Elisha, may problema ako sa pera. No? Alam niyo ang sagot sa kanya? Ano bang meron ka? What do you have in your house? Okay? Para bang tinanong pa, mukhang magpapa-offering pa si pastor. Wala na ang pera. Kukunin na nga yung mga anak. Tapos tiyatanong pa, ano bang meron ka? Anong meron ka? Parang manghihingi pa ng pera itong pastor na ito. Okay? Pero hindi naintindihan to ng ibang tao. Pag maduming isip mo, okay? Ganun ang iisipin mo. Pero ano po, sa madaling salita ang nangyari sa binasa ni Brother Robbie sa atin. Binasa natin kanina. You know the rest of the story. Pinagpala sila ng Lord. At ngayong nasa transition tayo papunta sa 21 years ng Jugs Go QC, may inihandang pagpapala ang Panginoon para sa atin. Hindi lamang para sa church, kundi para sa buhay mo. May na konti. Para sa buhay mo, para sa pamilya mo, para sa hanap buhay nyo, whether business, trabaho, edukasyon ng mga anak, may inihahanda si Lord. At you know the rest of the story. Yung maganda, nabasa na natin, natapos natin yung story hanggang verse 7, pinagpala sila ni Lord. The problem is, nung time niya, hindi pa niya nababasa yung storya ng buhay niya. Hindi pa nangyayari. Katulad po sa atin, hindi pa natin nakikita talaga kung ano ang hinaharap. Somehow, nakakakuha tayo ng picture, vision, dream, prophecy. Tama po? Pero limited yung alam natin sa mangyayari. Kasi a lot of things are out of control, out of our hands. Hindi natin kayang hawakan. No? Kahit anong planning, anong husay, talino ang meron tayo, may mga bagay na hindi po nasa control ng ating mga kamay. Okay? So, ang question ni Elisha sa kanya, what do you have in your house? I really want us to meditate. Pag-isipan natin mabuti sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Ano ang inilagay ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo ngayong panahong ito? Sa church, okay? Ano ang binigay ng Lord sa Jugs Go QC? Sa ministry na kung saan ka nagiging kabahagi. Whether sa management team, sa kung anumang ministry na kinababahagi, na ikaw ay bahagi, ano ang meron ka? We're gonna talk about two things. First is divine provision. Sabihin natin lahat, divine provision. Ibig sabihin yung pagbibigay ng Diyos. Trabaho ng Diyos yun. Amen? Pero may second part. Human capacity. Sabihin natin lahat, human capacity. Madalas ko kayong biruin noong araw pag nagpipreach ako dito. Hindi ko alam kung may nakakaalala. Kapag ka binigyan ka ni Lord ng 1 billion, anong gagawin mo sa 1 billion? Ngayon nga, isipin mo. Balikan mo yung tanong na yon. Pag binigyan ka ng Diyos ng 1 billion, anong gagawin mo? Ito totoo, multiply, maubos. No? Ito totoo, ubos na. Alam na niya, bibilin niya.
Nahihirapan po kung sagutin yon from a biblical principle, pero somehow may idea ako. Okay? Bakit po? Kasi sa Biblia, dapat pag binigyan ka ng isa, maging dalawa. Nakuha nyo? Hindi maubos ha, maging dalawa. Pag binigyan, naalala nyo, parable of the talents. Pag binigyan ka ng dalawa, kailangan maging 4. Tama po. Pag binigyan ka ng 5, kailangan maging 10. Iniisip ko na ng matagal, anong negosyo kaya ko na yung 1 billion gagawin kong 2 billion? Okay? Of course, lilinawin ko lang. Store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust cannot destroy. Ako, alam na alam ko yung part na yan. Kasi baka akala natin, monetarial lang yung pagdodouble o pag-i-invest sa kingdom of God. Na kailangan talagang tumubo ng pera yung pera. Okay? Pero, kailangan natin maintindihan also, sa isang banda, yung tinuro ng Panginoong Jesus, na kapag tayo po ay nagtanim sa kanyang kaharian, kapag tayo po ay nagbigay sa church, kapag tayo po ay tumulong sa mahirap, hello? Okay? Sabi ng Bible, kapag nasa kamay mo na, nasa isang kamay mo na yung kakayahan na tumulong, wag mo ipagkait. No? Amen? No? Kapag tayo natutunan natin principle ng Scripture, hallelujah, pagkakatiwalaan tayo ng mas malaki pa. Amen? Pero it takes human capacity to manage the blessings of God. It's not very easy to do that. Okay? So, pero, end of the story, pinagpala ng Lord yung balo. Amen? So, may blessing ang Lord para sa iyo. Hallelujah. Parating na. Amen. May 3 fears tayong makikita sa buhay ng babae. Tingnan mo rin kung nararanasan natin itong kinatatakutan ng babaeng ito, ng balo. Unang takot ay yung takot na mawala yung kanyang asawang lalaki. Okay? Yung husband niya. Nakakatakot po yun. Na isang babae, mawala yung breadwinner. Tandaan natin, wala po talagang paraan para kumita ang babae nung time nila. Hindi siya pwede maging kasambahay, hindi siya pwede magpulot ng kalakal, hindi pwede. Wala talaga, zero. Okay? So, it is something scary for the woman. At paano niya palalakihin yung 2 anak niya? No? Paano gagawin niya para tustusan yan? Alam niyo, nung nasa Thailand kami ni Pastora Ella, many of you know this story. Nung nanganak po siya doon kay Tob, alright, sa ospital, yung machine doon sa ospital ay para sa hindi nakakalam, naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Amen? Nung nanganak po si Pastora Ella kay Tob, baby na. No? Nagtuloy-tuloy ang bleeding, sobrang daming bleeding. Tapos sinaksakan po ng gamot na meron pala side effect. Okay? Kaya tumawag na kami. Tumawag kami sa Bangkok, sa mga opisina, nagmi-meeting para sa Indochina, mga bansa, pinagmi-meetingan. Tigil, prayer. Tawag sa Jagsgo, intercessor, tigil, prayer. Salamat po, buhay na buhay ang maganda kong asawa. Hallelujah. But during that time, I had 2 dreams before that happened na kinukuha siya ni Lord. Okay? And nung nangyayari po yung mga bagay na yon, alam mo yun, yung kung madodrawing ko lang yung kaguluhan in the spirit during that time, parang napaka-chaotic. Parang ano lang yan, mga laser lights lang yan na makikita ko sa paligid ko. Yung nangyayari in the spiritual realm, ang gulo. Pero tinawag ko si Jed, nag-online class po siya noon. Halika, mag-pray tayo. Wala siyang kamalay-malay. Okay. Mag-pray tayo. Tapos, sinagot po ng Lord. But, to be honest, I was so peaceful that time, no, tahimik. Pero ang daming umaandar sa isip ko. Paano na kami magmimisyon? Paano
ni paano ko padededein yung anak kong newborn? Takot nga ako magbuhat ng newborn eh. Alam niyo, newborn na. Kasi baka mamaya matabingi yung ulo, yung mga ganun ba? No? Paano mo palalakihin yon? At paano mo magagawa yung trabaho na pinapagawa ni Lord sa'yo pag wala siya? I guess na-imagine niyo po yung gumagana sa utak ko. Okay, naunawaan po ninyo. So, it was real during that time. And it was so possible because I was dreaming about it for 2 times. I dreamt about it. Kaya sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Wala po ako mapag-iiwanan ng baby namin. Ayoko po na yung isang small kid na lumalaki na, yung panganay, ay mapabayaan ko dahil kailangan ko mag-ministry. Alam niyo yung balance? Nakuha po ninyo. But many people are afraid to lose their loved one. No? Lalo na pagka medyo nagkakaedad na at kayo na lang dalawa. No? Yung mga anak ay nag-asawa na, may mga pamilya na, tapos holding hands kayo, how come I di kita iiwan sa... No, kayong dalawa na lang. And you're getting old, pinapasaya ko lang po kayo. Kasi po seryoso to eh. No? Getting old, minsan ang prayer po natin, pwede po ba Lord, sabay na lang? Tama po? Kasi parang lovebirds, alam mo yung lovebirds, di ba? Hindi mo alam gagawin mo pag mag-isa ka na. Tapos busy-busy na yung mga anak mo, may sarili na silang family. No? Baka hindi mo rin alam saan kukunin yung finances pag di mo na kaya magtrabaho. Tama po? At sa Myanmar, hindi po sila exempted dyan. Maraming nagpupunta sa Thailand na mini-ministera natin mga estudyante. Minsan magsasend sa akin, mama ko patay na bomba. Ganon. Minsan kumakain, pasintabi po sa mga kumakain habang nanonood, kumakain. Ang video isasend sa akin, butas-butas. Alam niyo, parang hindi po ako narcissist eh, katulad ng isang ating bagong graduate dyan. No? Hindi po ako masyadong malakas dun sa mga ganon, yung makakita ng mga butas-butas. Okay? Sabi ko, ba't ngayon ko pa nakita to habang kumakain ako? No? Pero, it is something that is being experienced by many of the young people we serve on a more regular basis. Naintindihan po natin? No? Dami sa kanila, nag-send, namatay yung kuya nila, nagsundalo ng Karen, yung mga kapatid nila. Mga bata pa to, 20 plus. Sundalo. Okay? 20s, early 20s. Patay na, tapos na. No? Parang ganun lang. And marami po natatakot. Alright? And also, marami natatakot sa isolation. Okay? Yung mapag-isa. Marami po natatakot. Hindi po exempted yung babae na asawa ng propeta. Hindi po exempted yung babaeng asawa ng man of God. Na nasa school of prophets ni Elisha. Ganong katinding level niyang propeta na yan, yung namatay. Okay? School of prophet, nasa company of prophet pala, company of prophet ni Elisha during that time. Alright? And another fear is creditors demanding payment from that widow. Ano po nangyari, di ba? Nabanggit ko na po ito. Sinisingil po yung kanyang anak ang kabayaran. Okay? Ayaw mong imaginein man lang yon. Alright? Pero ito, nararanasan ng maraming tao yung utang na nagkakapatong-patong. Hindi ko alam kung na-encounter mo na ito sa buhay mo. Siguro hindi, kasi mga trillionaires lahat ng kausap ko rito. Okay. No? May utang ka, mangungutang ka para mabayaran yung utang. Baon. Na-experience nyo na po ba yun? No? Wala ka na mukhang ang laki na nga ng mukha eh. Pero wala ka na mukhang maiharap.
mounting debts. Okay? Tapos, o kaya credit card, di ba? Kung may nakakaalam po yung credit card, minsan interest na lang yung binabayaran mo, hindi mo mabayad-bayaran yung utang kasi patong-patong yung interest, parang hindi matapos. No? Ang credit card po, neutral hindi po demonic. Pero minsan po, yung paggamit po natin pag walang pera, kahit walang pera, swipe it like a samurai. Iswipe mo na. Iswipe mo na. No? Di ba? No? Sa Thailand, marami rin ganun. Kahit sa US, di ba? Yung baon sa utang. No? Credit card kasi lahat eh. Alam niyo sa Thailand, ang daming mga dikotse doon eh. Sinasabi ko nga kay pastor noon pa, na parang sabi ko, ano ba to? Buying power? Bakit kahit saan ako makikita sa Bangkok, punong-puno ng sports car, mga Mercedes, BMW, tapos kumakain sa kanto. Alam niyo, tawag ni na Pastor Obet sakan. Sa kanto kumakain. Sina Pastor Obet nagdala sa amin sa sa Thailand eh. Pastora Cynthia, sakan. Okay? So, makikita mo doon mga nakaporma, naka-Amerikana, bibili ng cow pat. No? Mga pagkaing Thai, no? Doon sa kanto. Pero nagulat ako, recently, marami pala mga bumibili ng mga sports car doon, saka mga magagandang kotse, pinapa-LPG. Bakit? Magastos daw kasi. Hindi na importante kung masinghot mo yung LPG. Basta nakaporma ka. Tama po? Di ba? Swipe it. No? Di baling walang makain, basta naka top of the line na phone lagi, gadget. Di ba? No judgment. No judgment po. Pero yan po ay pinagdadaanan ng maraming tao, yung mabaon po sa utang. At siya po ay baon sa utang, yung widow na yon, in a deeper way. Na hindi niya inutang. Take note. Hindi siya umutang, tapos kailangan niyang bayaran. Okay? Financial collapse, maraming tao natatakot po talaga sa financial collapse. No? Who wouldn't be? I mean, seryosong usapin po yan eh. Di ba? Tama po. Pangatlong takot na naranasan ng babae ay yung danger of sons taken away as slaves. Wow. Huwag mong imaginein. Ngayon, si Zaza. No, tama po. Ayaw mo. No. Parang gaganong ka. Okay? Gaganong ka. Huwag mo lang ma-imagine. 'Di ba? Knock on wood. Pinagsama mo yung superstitious belief tsaka Bible. Huwag mo sabihin yan, don't declare. Yung superstitious, 'di ba? Pagka kumatok ka hindi mangyayari. No, sa Bible naman, the tongue has the power to speak life and death. Kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sabi sa Bible. Okay? So, pinagsama mo na yung powers. Diba? So, children you love and slave, okay? Ayaw po natin yan eh. Na yung atin pong mga nasasakupan, yung ating mga kapatiran, para sa mga pastoral, no? Sa mga nagtatatay in the spirit, nagdi-disciple, ayaw mo na sila po ay makuha pa ng kaaway. Alam ko, ayaw ni Pastor Bibo yan, ni Pastora Joanne, yung damdami. Yung kapag dati umaattend, tapos bumalik sa dating buhay. Yung lahat ibinuhos mo na. Lahat tinay mo gawin. Of course, limitado ka. No? Yung mga magulang, no, na may mga namita ko mga pastor na yung anak nila hindi nag-church sa Thailand. Hindi naman medyo bagong storya yan. Pero ako po ay nayanig. Hindi, ibig sabihin hindi naman nayanig, kundi talagang it had an impact on my heart. Na yung mga pastor na yon na napakabuti, napaka-spiritual, na ginagamit ng Lord in a big scale, yung anak nila hindi naniniwala. 2 pastor na kinikilala ko sa Meso, Thailand. Ganun po, no? Kasi nung sinisisi sila ng mga anak nila na hindi sila mabigyan ng panahon.
dahil sa paglilingkod sa ministry. You understand? Of course, there are two sides of the coin always. Maaring talagang hindi na-neglect. Tama po? Kaya dapat po yung mga naglilingkod sa Lord babalansehin. Tama po, no? Or, baka naman may sacrifices na nag-e-entail doon sa pinapagawa ng Lord, na yun yung time na nag-e-expect yung anak nila, hindi nila makuha sa magulang nila. May need na ganon. Halimbawa po, kung ikaw ay bodyguard ni Donald Trump, talagang meron kang magiging sacrifices para sa pamilya mo. Tama po? Amen po, di ba? Hindi po talaga laging nandun ka eh. Kundi, doon ka na lang sa bahay para nandun ka lagi para sa kanila. So, minsan meron pong mga ganong sacrifices. But, yung burden na naramdaman ko, talagang pinagpe-pray ko yung mga anak ko, na habang kami nagpapatuloy sa Lord, hindi namin sila mapapabayaan. Kasi lahat tayo may pagkukulang. Amen po? May mga weaknesses tayo. Okay? Pero we really need to pray for our next generation na hindi sila maging slave ng demonyo. Amen. Hindi sila ma-enslave. Yung youth, hindi sila ma-enslave ng diablo. Di ba? No? So yun. At syempre yung pagpasa ng financial or spiritual burdens na minamana ng mga susunod pang henerasyon. But in all these things, God is showing you don't have to be afraid. Ulitin ko, huwag kang matakot. Do not be afraid. Even when everything is falling apart. Kahit minsan pakiramdam natin lahat from all sides, sa trabaho, sa ministry, and all these things, God is reminding us na hindi tayo dapat matakot. I was so encouraged back there. Sir, thank you for the team leading us in worship. I encountered God. I saw a vision. I was so encouraged. Hindi tayo dapat matakot sa pinapagawa ng Lord sa atin. At sa tatlong bagay na yan. Amen po? Amen. Hallelujah. Sabi mo lang sa katabi mo, huwag kang matakot. Sabi mo rin sa kanya, huwag kang matulog. Okay. Alright. Praise the Lord. First thing na gusto kong pagbulay-bulayan natin, number 1 pa lang, Pastor. Hindi, mabilis lang, mabilis. Sa Thailand, 15 minutes preaching eh. Kasi may translator pa, so tig 15 kayo. Okay. So, kaya yan. Alright? O baka naman na-miss ko sobra mag-preach. Okay, orasan nyo ako, taasan nyo na lang ako ng placard. Time! Okay. Number 1, don't be afraid to start with nothing. Huwag tayong matakot na magsimula sa wala. No, tingnan niyo yung babae. Sabi ni Elisha, tinanong siya, what do you have in your house? So kung ikaw yung video again, baka naisip mo, naku, manghihingi pa yata to si pastor. Magpapa-commit pa yata sa Prime Movement, sa Global Mission si Pastor Elisha. Okay, what do you have in your house? E napalingon siya sa bahay niya, ay, naibenta ko na lahat. Can you picture? Kasi may mga kailangang bayaran, naibenta na lahat. Okay? Wala na. Tapos may naalala siya sa isang sulok, oh, wait, except a small jar of oil. Meron siya nung lumang botilya na nilagyan niya ng langis. Okay? Yun yung natitira niya. Na wala naman siya iluluto. Siguro pwede niya ipahid yun sa kanyang skin. Okay? Yun na lang yung natitira niya. Small jar of oil. But you know the rest of the story. Nabasa natin kanina ni Brother Robbie kung ano nangyari dyan sa small jar of oil na yan. Okay? God starts with what you already have. Hindi ka hahanapan ng Diyos ng bagay na wala ka. There's a discipleship movement that is happening, and
We look up to Pastor B-Boy. He's a very good man. Tsaka ang ganda niya mag-speech eh. And I'm sure hindi ChatGPT yun. No? Pero huwag kayong matakot na hindi kayo Pastor B-Boy. No? Minsan titingnan niyo yung worship team. Ang galing naman mag-drums ni Brother Robbie. Meron palang nilalagay na desire si Lord sa heart mo na mag-start to learn something, no? Huwag mong isipin na hindi ka Brother Robbie. I guess nyo? Marami sa inyo rito, gusto kayo bless ng Lord sa business area ng buhay mo. Pero tingnan mo yung mga negosyante rito, sabi mo, hindi naman ako katulad nila. Okay? Huwag mong tingnan. No? Huwag kang matakot. Ang tingnan mo kung anong meron ka. Okay? No? Di ba yung tubig? Kalahatiin natin, excuse me, para ma-illustrate natin. Pwede na. Half full, half empty. Hindi pa eh. Half full or half empty? Sabi ng iba, ay, wala na. Kalahati na naubos. Sabi ng iba, ay, kalahati meron pa. Depende kung paano mo tingnan. Parang donut, di ba? Donut. Sabi nung isang bata, wow, donut. Sabi nung katabi niya, ay, butas. Alam yung donut, may butas sa gitna, di ba? Sabi nung isa, sa perspective niya, wow, donut. Samantalang isa nagko-complain, ay, butas. No? Huwag natin tingnan kung ano yung wala tayo. Madalas nakikita natin yung wala tayo eh. Pagbukas mo ng rep, walang ganito, walang ganyan, walang ganon. May tubig. Puro tubig. May tubig. Tama po? May yelo. O di magtinda ng yelo. Tama po? No? Kung anong meron ka, yun ang tingnan mo. Problema, invisible na nga, nakikita mo pa eh. Wala. Pagbukas mo ng wallet, wala. Paano mo nakikita? Wala nga. Pero hindi mo makita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. No judgment. Amen? O, di ba? May sports car. So, tingnan natin yung small jar na ibinigay sa iyo ng Lord. Mag-inventaryo tayo ngayong umagang ito. No? Number 1, talent. Ano ba ang talent na inilagay ni Lord sa iyo? Okay? Maybe you're good at something. Maybe you're not as good as someone, but you are good in something. Merong bagay na nilagay sa iyo si Lord. Okay? Sabi mo, ay hindi ako magaling mag-aral ng mga Bible. Okay? Hindi ako magaling mag-research ng Word of God. Baka naman magaling ka rin mag-research. Yung ilong mo, naaamoy yung ulam ng kapitbahay. alam mo kung ano ingredient. Ano ang mga ginamit na sangkap doon sa niluluto. Adobo niluluto nila ngayon. O di ano ka, ang galing mo mag-research. Lagi mo tinitingnan, ay si kapitbahay may bagong washing machine. O di ba? Lagi mo nakikita, ang galing mo mag-observe. Di ba? Buhay ng buhay, pinapansin mo. Ibig sabihin, meron kang innate talent, itatama lang. Okay? Meron kang something in you na kaya mo magsaliksik. Okay? Buhay ng buhay, nasasaliksik mo eh. Di ba? Pagka mga dapit hapon na, magkikita-kita na kayo doon sa sari-sari store. Ayan. O kaninong buhay ba sisirain natin ngayon? Okay, kwentuhan kayo. Sino naman pag-uusapan natin ngayon, Mare? Diba? No, so, baka naman may talent ka. O baka yung TikTok channel mo, punong-puno ng ng mga dance moves mo. O diba? Anong talent mo? Okay? You need to shift your focus from assessing your disabilities. Oh, I'm not Pastor Brian. I'm not Pastora Ella. I'm not Pastor Obet. I'm not Pastora Cynthia. I'm not. We need to shift our focus from
assessing our disabilities. Di ako magaling magsalita. Na-meet nyo na si Traquedo, yung Karen brother natin, di ba? Yung marami sa inyo na-meet siya. Sa main siya nag-a-attend. Okay? Sabi niya sa akin nung bago siya dito sa Pilipinas, Karen siya eh. Di ba, Karen? Sabi niya, you know, Pastor Brian, many Filipinos tell me they're not good in speaking English. Sabi niya sa akin, nag-aano sa akin, nagsusumbong sa akin. No? Alam mo yun, mahilig tayo sa nosebleed. Nosebleed. Ayaw natin mag-English. But when they start speaking, they're better than me. Sabi ko, oo. Alam niyo yun, marami sa atin, takot tayo mag-English. No? Ako nung college ako, pag kinausap ako ng English, sabi ko talaga, college no English, no English. Alam mo bakit? Tingin ko sa nag-i-English, maarte. Noon. Okay? Burgis. Tingin ko sa nag-i-English. Elite. Pretentious. Ginudge ko na yung nag-i-English. Nung college, nung first year college ako, first year. Then later on, 7 English namin sa college eh. So, tapos nung nagbasa ako ng Bible, magtuturo ako, mas madali pala ituro yung English Bible kaysa sa Tagalog, no, Pastor? No? Paano pagbasa natin ng Tagalog Bible? Siyempre, pagbutihin natin, namimiss natin ang ating kapatid na professor ng wikang Pilipino, no? Siyempre, pagbutihin natin ng Tagalog, di ba? Pero, wag din nating maliitin yung ating English. Amen po? Sa Thailand, ang daming Filipino teacher na nagtuturo ng English. Pag kinausap mo, mas magaling ka pa. Kasi pagdating doon, magaling na. Magaling na. Hindi po minamalita. Ay, nandito pala yung ating mga guro sa wikang Pilipino. May na-miss lang kami. No? Ayun, minsan sa English, takot tayo mag-English. No English, nosebleed. Sabi mo, hindi ako magaling magturo. Tingnan si Brother Luta, no? Talagang ang pogi-pogi, nag-i-intro na kanina Gigita-gitara lang dati yon. No? Ngayon, naka-Chinese scholar pa. Akala ko si Ip Man No? Tawag ko, di ba pwede tayong gamitin ni Lord? Okay? So yon, we need to shift our focus. Don't think that you're not spiritual. Sabi mo, hindi ako kasing spiritual ni intercessor, ni sister, ni brother, ni pastor. Kapatid, may Holy Spirit ka. Tinanggap mo ba si Jesus sa puso mo? Ay, may konti. Si pastor, tumanggap sa Jesus. May tumanggap po ba kay Jesus? Salamat, pastor. Good job. Tumanggap na pala sila kay Lord. Okay. Di ibig sabihin, tinanggap mo Holy Spirit sa buhay mo. Di spiritual ka. Wag mo kasi i-compare ang sarili mo sa iba. Nakakala mo normal lang ako Sila lang yung nagmi-militia ako, wala ako sa militia. Minsan Malaysia pa. Alam niyo yun? Wag mong i-judge yung sarili mo. Okay? I-assess yung mga disabilities mo. No? Maganda na nakikita natin para improve natin, pero wag mo i-down sarili mo. We need to focus on assessing your God-given abilities. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, maabilidad ka, brother, sister. God-given abilidad. Tama po? No? God-given. Binigay ng Diyos yan. Pangalawa, time. Okay, we need to shift our focus. Tingnan mo yung jar mo, kung anong meron ka sa sarili mo. Kailangan alisin natin yung focus natin sa pagtakas, escapism. Alam mo yun, pag may problema, pare, inom mo na lang yan. No? O kaya na lang, manood na lang tayo. Pare, wala akong pera, wala akong trabaho. Mag-Netflix na lang ako sa bahay, magdamag. Yung oras, di ba? May pang Netflix pa, no? May pang-subscribe po sa Netflix, di ba? Wala nang trabaho yun. Yeah? Pero alam niyo yun, minsan po tayo po ay tumatakas, pinipilit nating inumb yung ating sarili by entertaining ourselves. Di ba? Nanonood ka ng mga reels. No? Meron ba sa inyo nakapanood ng mga Facebook reels na ang plot ay paulit-ulit? Meron ba nakakaalam nun? Yung bilyonaryo sila,
Tapos magpapanggap sila na na mahirap. Oh, alam nyo, kahit yung artista minsan pare-parehas na. Di ba? Pero paulit-ulit yung mga short stories sa Facebook, no? Ba't alam mo yun, pastor? Nakapanood din ako eh. Di ba? Yung paulit-ulit, tapos maghihigante, papamukha sa mga, pahihiyain yung mga nang mamata sa kanila. Yung paulit-ulit yan. Okay? Kinakailangan po, wag natin ubusin yung oras natin para lang makalimutan yung problema natin. Di ba minsan, dahil marami ka stress, gusto mo mag-game, magdamag. Kung ano man, entertainment na gusto mo. Manood ng TikTok, magdamag. Kinakailangan po na i-shift natin focus mula doon, papunta sa pagmamanage ng ating time. Prayer time. Okay? Alam niyo mga kapatid, lahat tayo binigyan ng 24 oras. Pero minsan po, ang haba na oras natin sa ibang bagay, pagdating sa prayer, mahaba rin, pastor. Bakit? Pagod eh. Pag uwi ng bahay, hihiga. Thank you po, Lord. Diretso tulog. Magsisimula ka palang mag-pray, naranasan nyo ba yon? Yung magsisimula ka palang mag-pray, nakatulog ka na. Tapos umaga nagising ka. Sabi mo, Amen. The longest prayer in your life. Mula gabi hanggang umaga nagpe-pray ka. Nakatulugan mo. But, Jesus taught His disciples the importance of spending time in prayer. And classmate din natin, yung tatlong Peter, James, and John, na iko-crucify na si Jesus, natutulog pa. Tama po? No judgment, but we need to check our jar of time. Amen. Okay? Siyempre, planning, di ba? Pag prophetic, nagpaplano. O, nalito kayo. O, the Bible is prophetic. Tapos, isang verse pa lang, I know the plans that I have for you, plans to prosper you, and plans to give you, and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang daming plans na agad, one verse pa lang. Prophetic yon. So, tutulungan tayo ni Lord. Tutulungan tayo ng Lord magplano. Kasi po, minsan po nahihirapan tayo dyan. Okay? So, yun po. Ma-manage natin yung time natin and finding windows to share the gospel. Minsan pag evangelism, iniisip natin, si Pastor Biboy na lang yan. Si Casey na lang, si Sister Casey na lang mag-evangelize. Okay? No? Tama po? Mag-share ng word of God sa mga tao sa labas. Okay? Trabaho na nila yan. Mga kapatid, kinakailangan po, i-prioritize po natin ang pag-share ng gospel. Amen? God is preparing us for our next level. Hello? Masikip na. Masikip na to. Masikip na. Amen? No? Kailangan mas marami pa tayong maakay kay Lord. Amen? At sinasadya yun. Alam nyo, naintindihan ko naman kung nag-struggle kayo sa evangelism. Kami personally na-experience namin yan sa Meso, Thailand. Meron kaming kapitbahay. Ang weakness namin, hindi namin makausap ng perfect Thai. High Thai. Yung kumbaga gospel Thai. Kasi ang usap namin, pabili. Discount. Pabili. Ganun ang aming kayang itay eh. Pero yung sharing the gospel was a struggle. Ni-invite namin sa church, we use Google Translate, we use everything para abutin tong tao na ito, hindi namin madala sa church. Yung nagtitinda ng pagkain, nakapunta yung mga iba sa inyo doon yung si Me. Okay? Hanggang sa one day, nagkasakit po yung asawa niya, and then, kinaladkad na ako ni Pastora, halika, pag-pray natin, sharean natin. Bakit? Kasi medyo ang hirap po pagka hindi kayo nagkakaintindihan eh. Okay? Alright? No English sila eh. Zero. Zero English. Paano mo si-share gospel doon? O di mas mabigat yung challenge namin for evangelism. Tama po? Pero, sige tara, pag-pray natin. Dala kami oil. Tapos may nagbigay sa amin ng parang small daily bread na English version and Thai version na parehas ang laman. Hello? Tapos ang ginawa namin, magpapatugtog kami ng Thai worship song.
Kung kaya namin kantahin, kinakanta namin, sinasabayan namin yung YouTube. Tapos habang nagbabasa kami ng English, binabasa nila in Thai, yung Word of God, araw-araw. Discipleship without knowing the language. Wow, that's really dependent on the Holy Spirit. For me, talagang impossible yon. Talagang kailangan mo ang Lord doon. Okay? And then, alam nyo, tinanggihan na ng ospital yung may sakit. Pinauwi na. Parang mamatay. Tapos, nung pinagpe-pray nyo yun sa prayer request, sa group chat. Nung pinagpe-pray natin, hallelujah, unti-unti nakakain, nakakatayo, naglakad pa. Hanggang kanto, tapos bumalik. Glory to God. Amen? Sasabihin mo ba tayo yon? Hindi. Tapos sabi nila mag-asawa, in English na lang, we are Christian. We are now Christian like you. Hallelujah! And then after some time, yung umuwi kami rito, kinuha na ni Lord yung lalaki. Okay? And then, we are praying na ma-invite talaga namin sa church yung babae, si Missy, si May. Okay? Last Sunday namin, sabi namin, pwede bang sumama ka sa church? Gusto mo ba sumama sa church namin? Kasi bukas siya ng Sunday. Order kami food, pakain. Yung babay pakain, parang ganon. Dagdag daw sa pagkain. Sama ka na. Yes, sama. Tapos blessed na blessed. Lumapit pa sa altar call. Naranasan niya ang Panginoon. Sabi pa kay Pastora Ella, can we take picture na nandito ako sa church? Hallelujah. Diba? Walang imposible. Kahit parang imposible. Walang imposible. We need to make time. Talagang sinasadya yun. Amen po? Bigyan tayo ng grace ni Lord. Amen. Hallelujah. No? So, finally, treasure. No? Kaya nyo pa? Number 1 pa lang ako eh. Finally, treasure. Okay? Treasure. We need to shift our focus from hoarding our seed out of fear. Madalas po natatakot tayo na itanim yung natitirang pera na meron tayo. Pero yung babae, hindi siya natakot. No? Yun na lang natira niya eh. Pinore out niya. Amen? Another example is Elijah naman, the prophet Elijah. Meron din problema, isa pang balo. Lumapit sa kanya. Sabi, humihingi ng tulong ha? Tulungan mo ko, prophet, pastor. Alam mo ang sagot ni Elijah? Discipler talaga siya ni Elisha. Ano sagot niya? May pagkain ka ba? Yun naman tanong, anong meron kang baon? Grabe. May problema na sa pera, hihingian pa ng pagkain. Saan ka naman nakakita ng ganon? Kapal muks yun. Tama po? Di ba? Hindi namin kaya yun. Yung walang-wala, hihingian mo pa ng pagkain. Pero, sabi ng babae, nung isa pang widow, sabi ng widow, ito, huling pagkain namin, kinain na namin tapos handa na kami mamatay. Sabi, anong sagot ni Elijah? Okay, do as you wish. Sabi ni Elijah, but first, give me cake. Hindi nyo ma-process, no? Bakit siya sabi ng propeta yon? Bakit? Kailangan ni Elijah ng something, kahit small cupcake na manggagaling doon sa balo, dahil yun ay seed, buto, binhi, na itatanim para i-multiply ng Lord to become a forest one day. Nai-gets nyo? Kaya kahit walang-wala na yon, tinigasan na ni Elijah yung dibdib niya. Bigyan mo ako cake. Nagpa-dessert pa. Tawag dito, walang-wala na, pahingi dessert. No? Ano po nangyari? Pinagpala ng Panginoon, yung widow na yon. Yung ibang widow yan sa story natin Okay? So, ganun wag nating i-hoard. We need to spend our supernatural provision for eternity.
Kailangan yung pera natin hindi lang maubos ng wala lang. Kailangan umabot sa eternity. Yung investment natin sa buhay. Hello? Naunawaan po natin? Hallelujah. Pa-anniversary tayo mga kapatid. Taniman time to. Woo! Bakit? Pag nagtanim, aani. 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 Amen. Ay, nalagpasan ko. Number 2. Don't be afraid to believe big. Sabihin natin lahat, believe big. Okay? Tingnan nyo si Elisha, sabi sa kanya, go, ask for many jars. O, di ba sabi ng balo, meron ako isang maliit na jar of oil, gapatak na lang. Siguro kasi laki ng Bix, I don't know. Maliit lang yon. Okay? Tapos, humanap ka ng mga containers. Okay? Don't ask for just a few. Bakit? Out of that small jar, pag pinor out, pupunuin yung sisidlan. Nakakuha po ninyo? Kaya nga ini-encourage kayo, magbukas ka ng bank account kung wala ka para may pupunuin si Lord. Nakukuha po ninyo? Okay? Kaya nga po yung faith natin, pinapalawak ng Panginoon para may pupunuin si Lord Amen. Hindi lamang finances, kundi sa buhay natin, spiritually, emotionally, mentally, physically, pupunuin tayo ng Panginoon. Amen. Don't be afraid to believe big. Maghanda tayo ng mga barns na paglalagyan. Imagine, dumating ang Sister Fe Manalo. May dalang fruits, mamimigay. Okay? Mamimigay ng prutas. Example lamang po no? Tapos may dala siya mga ponkan. Kunwari ponkan. Tapos halika kayo, mamimigay ako. Ang dami niyang dala. Lumapit ka, may dala kang isang plastic bag, yung plastic labo. Tapos ang ginawa ni Sister Fe Manalo, pinuno ng ponkan yung plastic labo mo. Saya-saya mo. Thank you, Ate Fe! Kinis mo pa siya. Okay? Tapos, pumunta ka na sa likod. May isang kapatid tayo, kunwari si Brother Raymond, lumapit, may dalang malaking basket. Pagpunta niya kay Sister Fe, pinuno rin ng ponkan yung malaking basket niya. Sabi nung may supot, bakit ako plastic lang tinanggap ko? Ganito lang kakonti, samantalang siya, ang laki nung tinanggap. Sino may kasalanan? Si Ate Fe? Si Brother Raymond. Kinuha lahat Hindi. Ikaw yung nagdala ng konting sisidlan Hindi ka naghanda para sa pagdating ng pagpapala ng Diyos. Nakukuha po ninyo. Faith makes room. Amen. Faith makes room for what God wants to do. Kailangan natin expand yung faith natin sa gagawin ng Panginoon ngayong 21st to the 22nd year ng Zagsgo QC. Hallelujah. Tingnan nyo yung lagi pong related, yung pataas kung nakikita ninyo, yung oil poured, ibig sabihin yung divine miracle is always related doon sa jars gathered. Kung gaano karami yung jar na ginather mo, ganong karami yung nabubuhos na oil. Depende sa dami ng inihanda mo. Ibig sabihin yung preparation, yung faith. Kaya ako, sabi ko, Pastor Ella, mag-ipon tayo, gusto ko pumunta sa Thailand, sa Konken, sa December. Bakit? 50 years ng Christ to Thailand missions. Sabi ko, hindi ko mi-miss out yan. Nag-gather yung taon-taon. Isang beses na punta ko, narinig ko ang tunog ng langit. Sabi ko, God, I want to hear the sound of heaven. Narinig ko doon sa lugar na yon. Bago ako dumating dito, last time, December, pagpunta ko, nakita ko si Lord sa vision face to face. If you remember na sinishare ko sa inyo. Tapos nagpe-prepare po yung Christ to Thailand Missions
for a prophetic word na may revival na magsisimula sa Khon Kaen, Thailand. From China, yung vision ng prophet from the West, yung spotlight sa China, napunta sa Khon Kaen, Thailand. And the whole group of Ethnos Asia Christ to Thailand Missions are praying and preparing for revival na mangyayari sa December. Sabi ko, Pastora, hindi ko imimiss yun. Gusto kong dalhin sa Pilipinas ang gagawin ng Lord doon. Kasi yun palang naranasan ko, patikim ng Diyos. Dala-dala ko hanggang ngayon. Bakit? Paano pag nag-50 years, yung preparation and faith na may gagawin si Lord? Sabi ko, Lord, gusto ko makuha yun. Anong pwedeng gawin ng Lord sa atin? Amen? Depende yon sa faith and preparation. Hello? Amen? So, yun. Few jars, little oil, many jars, much oil. Amen. No? So what are you preparing for? Many people are just expecting enough to survive. Makalagpas lang ako sa utang. Kung kayo yung balong babae, siguro yun ang prayer nyo. No? Makalagpas lang kami dito sa pagkakautang namin. Tapos na. Thank you po, Lord na. Amen? Pero mga kapatid, parang Egypt yun eh. Yung makatakas lang kayo sa slavery. Pero si Lord, God is preparing for a big move of God. Global missions. Mga kapatid, pagka-survival isip natin, lagi mo iisipin sarili mo. Yung problema ko, yung mga pangangailangan ko, yung mga sitwasyon ko, puro ako ko. Pero pag tayo, nakafocus na tayo sa malaking gagawin ng Lord, hindi lang nananatili ang isip mo, puso mo, even yung bulsa at lakas mo, hanggang global missions, hanggang prime movement. Intindihan po ninyo? Amen? So, pinag-iisipan yung pag-grow ng church. Okay? Ganon din yung pag-create ng surplus to support others. Alam niyo yung mga Goshen, sa Bible yung Goshen, pinagpapala ng lugar ng Lord na kahit may famine, yung Goshen blessed. Para makatulong sa iba. Hello? Ganon din, mga tao naghahanda for that. For a big move of God. For the last days. Amen? Kaya dapat tayo po'y maghanda. But faith looks like obeying even when it doesn't make sense. Amen? Minsan di natin mag-gets yung pinapagawa ni Lord. Hindi ko maintindihan. Ang laki masyado. Pero susunod lang tayo. Even if it doesn't make sense. Because you have faith. You have prepared many jars of faith. Amen? God fills what you are willing to prepare. Amen. Last. Okay? Don't be afraid. God will provide more than enough. More than enough. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. No? Tingnan niyo yung si Elisha. Sabi niya, sige, napuno mo na yung jar mo. Doon pa lang masaya na tayo eh. Puno yung jar, galing sa maliit. Habang tumutulo, hindi nauubos yung laman ng small jar. Habang pinupuno yung malalaking jars, tapos na ako doon eh. Yung miracle na yon, parang satisfied na ako. Pero sabi ng Elisha, may vision siya eh. Sell the oil. Pay your debts. Kung meron kayo utang mababayaran. May amen. No? Kung mas marami yung mga utang na babayaran, mas malakas ang amen. Amen, no? Nahiya tayo. Mga kapatid, pay your debts. Lord, debt-free. In Jesus' name. Amen? Pag dumating ang blessing ng Lord, yung mga responsibility natin, mababayaran po natin. Amen po? Amen. Hallelujah. Pero hindi nagtatapos doon. Live on what is left. Yung pinagbentahan, hindi sapat na makabayad lang ng utang. Alam ng Diyos na yung babae hindi talaga magkakatrabaho. Kaya buong buhay nila,
yung ikabubuhay nila hanggang tumanda sila, live on what is left. Alam niyo kung gaano kamahal ang oil? Alam niyo kung gaano kamahal ang perfume na mamahalin? Amen? Naalala niyo nung tumaas ang gasolina? Ang mahal. Pero yung oil na yan, ang pinakamahal na oil, na yung lahat ng napuno nilang jar, enough na para sa ikabubuhay ng 3 tao. Sabi mo, senior na ako, wala na ako trabaho. Ay, live on what is left. Do not be afraid. God will provide more than enough. Nakukuha niyo po ba? More than enough. More than enough. More than enough. Come on, activate your faith in God. Sa ginawa niya, track record niya, gagawin din niya sa iyo. Gagawin din niya sa atin. Amen? Pati sa church. Sa mga churches ng Jagsgo. More than enough. Lalo na pag nagtatanim. Amen? Hallelujah. Lalo na pag may faith. So, hindi lamang pagtakas, katulad sa Egypt, may move forward to Canaan. Okay? Yung takas, rescue. Maraming tao, sapat na. No? Makabangon sa pagkakabaon. Pero in-establish pa ni Lord sa lupang pangako ang Israel. Amen. Kapatid, pag sinabing established, hindi ka nakakaba-kaba. Established na. Hello? Pati mga pag-aaral ng apo mo, established na. Mga anak, amen? Established na. Bakit? Kasi si Lord po yung kumikilos from a rescue to establishment. The out and forward framework ng pagkilos ng Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. No? God doesn't just bring you out, He brings you forward. We are moving forward together, Jagsgo QC. Jagsgo, we are moving forward together. Not just coming out. We are moving forward together. Amen. No? This is not only enough, it is overflow. Overflow. Grabe, paano kaya pag nag-overflow yung laman ng wallet, bag? Ay, ginawa na ni Lord yan sa Bible. Mga kapatid, come on. Are you ready for that? No? Pag may fear ka, paano ka mag-isip? Fix on loss and lack. Lagi mo iniisip, wala ako. Pero pag may faith ka, you are fixed on God's provision. Meron. Kahit di mo makita, nandyan yan. Amen? Hallelujah. Pag may fear, you are paralyzed by the current reality. Ito kasi nangyayari. Talagang masakit eh. Ano nyo? Pag may sakit? No, talagang masakit eh. No? Pero pag may faith, you start with whatever is left in the house. Kahit small jar lang yan, gagamitin ng Lord yan. Amen? Amen. Pag may fear po, tayo ay limited by our current physical resources. Lagi nating kinikwenta kung ano yung hawak natin. Pero pag may faith po tayo, we are only limited by preparation and capacity. Yung faith. Pag tayo may fear, we end in debt, slavery, or stagnation. Walang nangyayari, hindi nag-grow. But pag tayo po ay may fear, we end in overflow, freedom, and a secured future. Palakpakan po natin ang Panginoon. Overflow. Come on, give your best clap. Freedom and a secured future. Amen. Amen. Yan ang mga may faith, no? So the question today is, what is your small jar? Ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo? Siguro sa iba sa inyo, ang small jar mo ay hope. Umaasa ka na someday magbabago rin, gaganda rin,
Pagpapalain din ako ng Diyos. Maayos din ang buhay ko. Hope. Hope, pag-asa. As I call the worship team to help minister with me, please. No? Second question is, are you preparing many jars? May faith po ba tayo? Naghahanda po ba tayo sa ibubuhos ng Diyos? Third question is, will you trust God in this season? Season of transition, season na ini-elevate tayo ni Lord, yung pagbabago na gagawin ng Diyos sa pamilya mo, sa buhay mo, from kadiliman to light, darkness to light, sa mga sitwasyon ng pananalapi, inihahandaan na ni Lord sa financial breakthrough. May amen po ba dyan? Inihahanda ka na ni Lord. Can you trust God in this season? Kanina, siguro allow me to share my encounter kanina habang nagpapatunog tayo ng pagsamba sa Lord. Last week, I saw a vision of a river flowing from the altar sa Jugs Gomain. Umaagos. River of revival. Kanina habang nag-worship tayo, I saw another vision. It seems like it was connected to the vision before. It was not premeditated, hindi ko yung iniisip, pero yun ang dumating sa akin. Na nakasakay daw po tayo sa parang, alam niyo yung mga makaluma na ship, parang sa mga pirate na panahon, yung kahoy na malalaking ship, yung ganoon. Nakasakay daw po tayo doon. And I was asking God, Lord, how can I drive this? No? How can we move forward? I couldn't see. Anong tawag doon? Rudder ba yun? I couldn't see a rudder. Paano natin kukontrolin to? Okay? Ang lakas ng agos ng river to the sea. The river brought life to the Dead Sea. Okay? The fresh river from the altar of God. And then, paano kami magna-navigate? Kasi yun yung prayer ko eh. Habang nag-worship tayo, help us to navigate through this. And then God showed me there was no rudder. Marami sa atin, ang buhay natin, iniisip natin, gusto natin maging in control tayo sa mga mangyayari sa buhay natin. Hindi po masama yun. Kaso, yung pagdadalan sa atin ng Lord, di natin mararating kung tayo yung magdadrive. Nakuha po niyo? The river flows wherever it pleases. Kung saan lang yun eh. Alam niyo, pag wala kang rudder, edi sumakay ka na lang. Sometimes leaders have to take responsibility, and that's where I was kanina. But the Lord is reminding us that it is out of our control. Yung buhay natin, yung ministry, yung church, it is not in our hands. Hello? Nakuha po ninyo? But if we will just ride and trust God, Lord, we will just worship You. To end my sharing before we worship, I remember in Nepal, I saw a vision of a river. And then when we were ministering to pastors, to churches, to young people, hundreds of them, the Lord moved in a very powerful way in Nepal. The greatest river experience I ever had was during that time. And then I said to God, Lord, paano pagbalik kong Pilipinas? Mararanasan po ba namin to? Sanay na kami
Sanay na kami sa program, sanay na kami sa ganito. Paano namin mararanasan yung ganito? Sabi ng Lord sa akin, where there is an altar, there is a river. Ezekiel. Habang nag-worship tayo ng patuloy, habang tayo nag-worship sa Panginoon, aagos ang tubig. At yung ship na sinasabi ko sa inyo, yung fellowship ng jugs ko, tayo po ay magpapadala lang kung saan tayo dadali ng Panginoon. Nakuha po ninyo? Yung transition from 20 years to 21 years. 21 is the complete adulthood, kumbaga, start ng maturity. Okay? Yung transition na kailangan gawin ay hindi dahil sa ating control. Hindi sa control namin mga pastor, elders, no? But in God's control. Sasakay lang tayo. We don't navigate. We trust in God, and as we continue to worship and worship and worship and worship. So I invite everyone to please stand up. Before I pray for you, we're gonna worship the Lord. Katakpuin natin ang Panginoon.